So yung second activity, yung item migration, ganun pa rin yung kanyang process. Meron tayo, ilalagay nyo siya sa Excel. So open kayo ng Microsoft Excel. Tapos ang ating formatting pa rin, so first column, yung item number, item description, item group, price list, at saka yung unit price. So yun yung magiging value dito sa ating Excel. Ayan. Yung ating first column, item number, retain ito. Ibig sabihin, walang hanapin na code. Papalitan nyo lang yung unahan ulit. Yung assigned branch number ninyo. HPPC set, ito ay tina-type lang din naman sa system. So, ibig sabihin, kung anong value na binigay ko dyan, yan din yung inyong gagayahin. Gadgets and computers, same. Ang letter D lang, yung pang-apat na column, ito yung hanapin nyo yung value ng base price, M1 base price. Yung unit price, ito na rin yun. Kung anong binigay ko doon, ito sa table na to, yun din yung gagayahin nyo na value. Yung pang 1, 2, 3, 4, 5, pang-anim na column, ang primary currency niya is PHP. Okay? Yun yung magiging value. Sige, pasok kayo para makahabol. And then, magkakaroon tayo ng apat na blanco na columns. So, 1, 2, 3, 4. Ang panglima, ang magiging value natin dyan is manual. Ang last column kasi natin is unit of measurement code. Ang magiging code niya is manual. Itong apat na blanco na to, ito yung kahit walang value na nandun sa... Basta ba yun? Wala pa. So, ang apat na column na to, after ng primary currency, ito kahit wala siyang value, pero meron siyang column dun sa import to Excel na form. So, okay lang na wala siyang value, blanco lang. Basta lang masunod yung number of columns na merong default dapat na value. Okay? So, pagkatapos ito, save as, anong file format? Migration. Text file na tab delimited. Okay? So, unang screenshot natin, ito. Gets? Proper label at saka description. Pangalawang screenshot, pag nag-open na tayo ng SAP, yung import to Excel na form, dapat meron nang naka-attach doon na yung text file. Okay? Hindi mo na i-import ha. Basta naka-prepare lang siya, naka-define na yung mga columns. Next, pagka-screenshot ng pangalawa, click natin yung import. Pag successful ang lumalabas, na nakapag-import kayo ng dalawa, screenshot ulit yun. Okay? Tapos, yung panghuling screenshot natin, yung list ulit. Saan hanapin yung list? Item master data. Item master data. Kasi ang business partner master data. Sa items, item master data. Apat lang ulit, kailangan yung screenshot. Okay? Ay, ano yung pangapat? Ayun nga, yun yung list. nasa item master data. Yung list na nagawa Yung una. Sir, yung una, yung Excel. Una Excel, preparation dun sa Excel na tinanggal natin yung column header, Apa. first row. Basta kompleto na yung yung valid values dapat. Apa. Pangalawa. Second, yung nandun sa import to Excel na nasa SAP, form. yung form, Hindi pa na-import siya, di ba? hindi pa na-import. Dapat meron lang naka-attach na yung file, yung text file. Text. Pangatlo, yung message na meron ng successful after clicking the import. Pang-apat, yung list. Okay. Okay? Question. None. Ayan. So kung walang question, proceed ako sa TP. So task performance natin, ibigay ko na rin, gawin nyo na sa bahay. Ayan. Na-discuss ko naman yung uling topic natin, ano? So task performance natin ay about users at saka authorization. So users and passwords, and then yung created mo na user, bibigyan nyo sila ng authorization kung ano lang yung pwede nilang ma-access na mga modules sa loob ng SAP B1. So meron tayo ditong tatlo na ipapakreate. Merong isang super user, ang dalawa
limited. So, ibig sabihin, meron kang gawin na parang admin, which is the super user. Ang dalawang user, which is itong sales at saka purchasing, ito yung limited lang yung ma-access nila. For example, sa sales, ang ma-access niya na module yung ano lang, sales AR, at saka kung ano man yung naka-specify dun sa Sales. authorization. Pag purchasing naman, ito yung EO. purchasing AP. So primary modules na ma-access nila. Okay? Susundin lang din yung pinapagawa dito, like sa user code, student's name. Ang username, gawin yung full name ng student. Ang department, under sa general. Doon sa department, kapag hindi pa nag-exist yung sales, Nagawa. mag-define new. Okay, merong define nyo doon. Disregard nyo itong instruction na to dito sa baba kasi merong ano lang dito, problem or mali sa paglagay ng value yan. So ganito, branch assignment. Set up assign branch to the user. Pero nakalagay dito, use define new. Hindi naman tayo pwede mag-define ng bagong branch. Pwede mag-define new yung department. So supposedly ang instruction na to, dito siya sa department. Okay? Apo. Kasunod is yung dito sa kagaya nito. Kapag naka-create na kayo ng user, okay? Kapag naka-create na kayo ng user, yung user na yon ay i-assign nyo siya sa branch ninyo. Okay? Kagaya nito, kapag nag-create ako ng user, i-assign ko siya sa branch ko, which is the main branch. Kayo, hanapin nyo lang yung assign na branch sa inyo, yung student number, for example, student number 1. Si student number 1, gumawa siya ng isang user na nakapangalan sa kanya. I-assign niya yung branch ng user na create niya dun sa kanyang branch. So dapat dito siya mag-check. Nakuha? Apo. Hindi niya ilalagay sa main branch ha. Kasi kapag nilagay niya sa main branch, mapupunta yung user na yun sa akin. Okay po. Gets mo ba? Apo. So, ibig sabihin, in-expect ko na bawat estudyante, bawat isa sa inyo, mayroong 3 created user under sa branch ninyo. Okay. Okay? Apo. Ayan. So, yun yung instruction dito sa taas. Ayan, itong nakalagay dito. So, branch assignment, set up assign branch to the user. Password, nakalagay din dyan kung ano yung required na password. Department, kung saan department siya belong. Tapos, username, your full name, ang magiging username. Tapos, yung user code or yung Branch user code. ID. Gamitin nyo yung inyong first name. Okay, first name ha. Baka mayroon magtanong, sir, ano sir, first name, last name? So, ang user code or user ID ay first name. Ang username, full name. Ibig sabihin, merong first name at saka last name. Apo. So far, wala naman diyang kailangang, ito, meron palang nagtanong nung nakaraan dito sa authorization. Kapag isinet natin yung inventory into read-only, okay, sa part na to, Hindi siya makaka-edit. mag-appear various authorization, hindi read-only. Okay? Apo. Ibig sabihin, hindi lahat ng authorization under ng inventory ay naka-read only. May ibang parts na naka-read only, may ibang parts na no authorized or hindi siya authorized. Okay? O no Apo. authorization. Pag full authorization, ibig sabihin lahat ng mga modules or forms under ng administration, naka-fully authorized siya. Okay? Apo. Nakalagay dyan. Isusubo ko na. Ayan, nakalagay dyan, full authorization. Dito din, full authorization. Susundan nyo lang naman yung guide. Sales AR, naka-full authorization. Ibig sabihin, ito ay si Coco Martin is under siya ng sales department. Yun. So therefore, naka-authorize sa kanya general, admin, opportunities, sales, pero wala dito yung purchasing. Ako ano. Ibig sabihin, sa purchasing, naka-no authorization siya. Okay? Apo. Ang inventory, hindi rin. Kasi ang inventory, under Nakalag. dapat siya ng purchasing. So, ang inventory, naka-read only. Ibig Apo. sabihin, pagdating dun sa gawa, merong ibang part under ng inventory na naka-authorize, yung iba naman naka-read only lang. Ibig sabihin, viewing lang siya. Hindi siya pwedeng gumalaw ng item master data, or
or other parts na hindi authorized sa kanya. Ang purchasing AP dito naka no authorization. Kasi isa siyang sales clerk yung isang user na yun. Okay? Opo. Question para makapag-proceed na Wala na po. or makamove po na tayo. Walang tanong? Wala Wala po. po. How about dun sa mga late dumating? May tanong ba dun sa in-explain ko? Okay na. So, i-give ko na to ngayon. Lab 2. Hanggang Next week. Next week, sir, Friday. Next week. Friday. So, Sir, sagad. December na yun. Ay, December pa lang. hanggang ba't 17? 17 na yun? 24, sir. Tama yung isa. Pumasko. Ito hanggang December 1 Opo. o 30? Wag, Wag. sir. Grabe, nagtatanong lang. Galing ka. Ano po? Ang bibili. Sanchez. Wag, sir, 25. Ayan, kasi kinabukasan yan, exam na. Opo. December 2. Ayan, okay na yan. Option, service. Save. Tapos, give. Okay? Yun. Opo. TP. TP-TP-han ko kayo. In ML. TP-TP-han. Hindi pa lang, sir. Wala na. Tapos na. Ano tayo dito sa TP ha? Wala nang tanong dyan. Pag meron magtatanong, sa inyo ko yun. Naka-video naman, sir. Okay lang yun. So, ang TP natin, late na rin kung hanggang Next year. Next year. Next year. Next year. Bakasyon na eh. Sige, sabay ko na rin dito. Totoo. 2 exam na yan, hindi na kayo makagawa dyan. Yun. Yan no. Ang bait. Panis. Yan, minsan lang ako nagbibigay ng 1 linggo ha. Yun. Sana lagi. Nung online, 1 linggo. Yun. Sir, ako ba, sir, Boson? Ayan, so, isa pa. Meron pala pa tayong ano. Ay, wala pa dito yung quiz. Wala na. Sir, Ha? exempted na naman ako pumasok, diba? Exempted lahat. Musim. Exempted. Minsan lang, oh. Sir, konti lang. Konti lang kami, sir. Record. Off record, off record, off record. Quiz. Exempted sa inyo na nandito. Kasi yung mga umattend ng hackathon, kasama sila doon. Okay? Off record, off record. Asa lang wala, hindi ko memorize yung mga. Gano'n kayo, pakay kayo, pakay. Sino mga nandito? Attendance kayo! Sige, so bigyan nyo sa akin, baka may habol pa. Attendance So i-add ko na yung quiz dito para pwede nyo i-take hanggang mamaya yung ano ha, 1 and 2. Opo. Hanggang mamaya lang, sir? Amin labi, Alin ba, sir? yung quiz. Pero kami hindi na, sir. Sa 2. Sa Ito lang. Sa 2 ang Exempted. 1 i-take nyo yung 1. Yun. Okay po. Kala ko naka-ano na natin. Pero pwede sarang mabukas ng umaga. Ha? Bukas ng umaga. Take ko na, grabe naman to. Naka-isang linggo na ngayong dalawang ano eh. System ako. Ano pala tayo mag... Isa lang naman i-take nyo dun sa dalawa. Saan din sa detect talaga? Ha? Ayan na lang siya deadline. Alin? Yung isang quiz. Ano yun? Yung 2. Yung exempted kami, sir, hahayaan lang namin Oo, na... huwag nyo na sagutan. Kasi Yun. pag sinagutan nyo, baka yung score doon, marirecord ko. Mm. Yun. Huwag na talaga. Yun. Gusto nyo ba? Lagyan ko na ng Wag yun. na. Sige, sir. Ay, Ayun, sir. Sige, sir. Yun. Ginreda na. Uno. Dali. This is 24. 4. Ikaw, mamayang gabi. Yan ang prutas. Ito gagawin natin. Gawin natin naman nakain. Ah. Save. Para kasi mamaya manonood tayo.
Sige. Tapos, quiz number 2. Ito. Yung quiz number 2, parang hindi nyo sagutan. Lagyan ko na kagad na. Yun. Dali. Buti na lang, sa lubong ko itong dalawa eh. Sim. Makita ka namin sir, patawid eh. Uwi na rin dapat kami nun, sir eh. Bende. Walang load eh. Bende. Ang ganda ka naman. Kung ano lagi. Gado, no? Ha? Si Bidri, sipag ah. Ito yung sakaton? Kasama na dyan. Wala, oo. Meron.